Kung kayo ay nagbabalak or nagpaplano na mag-long ride, ang video na 'to ay para sa inyo. Dahil sa video na 'to ay bibigyan ko kayo ng mga tips sa pagpaplano bago kayo mag-long ride. Kung ano yung mga pwede niyong dalhin para hindi hassle habang nasa ride at kung ano yung mga dapat yung dalahin or dapat na meron kayo para safe kayo habang nasa ride. Ito, marami kasing nagtatanong sa akin, nagpi-PM, humihingi ng tips or kung paano ko daw pinaplano yung long ride ko. So, eto na. Tara. Unang-una dyan is yung motor. Pero hindi na natin tatalakayin yan kasi given na yan. Sumunod naman ay yung mga riding gears katulad ng jacket, gloves, boots, knee guard. Pagdating sa jacket, ang maganda dyan, syempre, yung mga riding jacket, yung merong mga pads dito sa siko, meron sa balikat, meron dito sa dibdib, tas meron din sa likod. Yun yung mga magagandang jacket. Hindi yung jacket na sinusuot natin sa opisina pag malamig. Kasi hindi ka masyadong mapoprotektahan nun pag may nangyaring hindi maganda. Mas maganda yung may mga pad. Pagdating sa gloves, ang maganda yung merong matigas dito na bagay sa bandang parte na to ng gloves. Tapos maganda rin yung merong matigas na knuckle. Pagdating naman sa boots, ang maganda ay yung riding boots. Hindi yung bota o kaya yung sinusuot ng nagme-majorette na boots na halos hanggang tuhod. Hindi yun. Riding boots kasi medyo mataas-taas yung sapatos na yun, yung protektado yung ankle mo. Sa knee guard naman, madami dyan, kinakabit lang yun, pwede yung tanggalin anytime, pero maganda pag meron kayong knee guard para protektado yung tuhod ninyo. Rest, syempre, importante yan, mahalaga na magpahinga tayo or matulog tayo bago magsimula mag-long ride. Yung iba kasi sa sobrang excite nila sa ride, hindi sila makatulog. So, ang resulta, habang nagra-ride sila, doon sila inaantok. So, pwede pa sila maaksidente. Ako minsan ganun ako, hirap ako matulog pero ang ginagawa ko umiinom ako ng melatonin. Mag-install kayo ng map application sa phone ninyo, katulad ng Google Map o kaya ng Waze. Nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyong gamitin. Pero para sa akin, pagdating sa probinsya, mas okay yung Google Map. Pagdating sa Maynila, mas maganda yung Waze. Kasi pagdating sa Maynila, alam ni Waze kung saang linya ka dapat pumwesto. Kung liligo ka, didiretso ka, or kakanan ka, ituturo yun sa ni Waze. Isa pa palang advantage ni Waze is updated yung mga map nila. May kita mo pag merong saradong kalsada. Sa Google kasi hindi ganun ka-accurate. Pero syempre, ang downside niya ni Waze, mas madaling malulobat yung phone nyo kapag Waze yung ginamit nyo. Kasi update siya ng update ng information para ma-update kayo kung merong banggaan, merong sinaradong kalsada. Yun yung downside lang niya. Pero sa akin kasi, ang gamit ko is yung Google Map kahit na ilang beses na niya akong pinahamak. Wala akong choice Tapos kapag meron na kayong map application ay pwede nyo nang i-check kung meron kayong madadaan ng mga gasolinahan sa rutang dadaanan ninyo. Pagdating kasi sa probinsya, medyo magkakalayo yung mga gasolinahan. Minsan, walang gasolinahan. Kaya pag tumingin kayo sa map, check nyo, estimate nyo kung aabot ba yung gasolina nyo sa mga lugar na nadadaanan ninyo. Pagdating nyo naman sa loyalty sa particular na gasolinahan, medyo mahirap yon pagdating sa probinsya. Pagdating naman sa mga gamit, ang magandang dalhin ay yung mga magagaan lang. Meron kasing ilang mga gamit na mabigat katulad ng pagdating sa pantalon. Mabigat yung mga maong kumpara sa mga hindi maong, ang tawag dito. Sinusot ko, nalilimutan ko. Hindi ko alam kung ano tawag sa ganun. Chino yung style yata yun. So, hindi siya maong. Mas magaang yun kumpara sa maong. Ito pa isang example. Katulad ng tuwalya na dinadala ko tuwing nagda-ride ako, maliit lang siya pero full size siya pero magaan kasi siya. Pakita ko sa inyo. Ito yung tuwalya na dinadala ko sa ride. Pakita ko sa inyo. Maliit lang siya talaga Pakita ko sa inyo yung laman. Pakimay na lang po sa mga may gusto nito. Hindi, joke lang. Hindi tayo naglalag. Bali, ito yung tuwalya. So, ito yung ginagamit kong tuwalya tuwing nagda-ride ako. Napakagaan lang niya. Malakas siya maka-absorb. Actually, pang camping to itong tuwalya na to. Pero, ito yung pinili ko kasi magaan nga. Maliban sa pagpapagaan ng mga bit-bit natin sa ride, maganda na magdala tayo ng panawid gutom. Katulad ng crackers or candy. Pagdating sa crackers, yung mga maliliit lang. Hindi naman kailangan ng isang balot na para kang magtitinda. Mga ilang piraso lang naman.
Tapos sa candy, bahala kayo kung ano yung candy na gusto ninyo. Ang lagi kong dalang candy is yung, hindi ko matandaan eh. Basta ano siya, kulay green, tapos meron siyang halong asin, kaya medyo may alat, kaya sarap. Ito naman yung mga sunod na babanggitin ko, mga dagdag lang to sa mga bit-bitin ko kasi para sa akin, mahalaga sila kaya dinadala ko sila katulad ng sunblock, sunscreen, moisturizer. Yan tatlong yan kasi nagmomotor tayo, diba? So nakabilad tayo sa arawan, nasa initan. So yun, magdadry yung balat. Kaartihan lang yun. Kasi diba, nasa long ride tayo, so maghapon tayo na nasa arawan. Kaya yung mangyayari, syempre sa akin, magdadry yung balat ko. Yung mukha ko, magdadry yun. Kaya yun, kailangan ko ng sunblock, sunscreen, tsaka moisturizer. Pero yung sunblock tsaka sunscreen, para protection yan sa araw, para hindi agad na tumanda yung mukha natin. Tumanda yung balat pala. Maliban kasi sa vitamin D na nakukuha natin sa araw, paminsan-minsan meron ding skin cancer. So, hindi naman yung piniprevent yun, pero maganda lang na may protection tayo sa araw para hindi agad na tumanda yung balat natin. Isa pa na importante na lagi kong dala-dala, ito, extension. Ayan. Ginagamit ko lang to sa mga tinutuluyan ko, sa mga accommodation, kasi minsan merong mga accommodation na iisa lang yung saksakan. So, hindi ko ma-charge yung laptop, yung mga cellphone, mga camera ng sabay-sabay. Kaya pag ito, may dala ako, at least dalawa yung makakapag-charge. Tapos yung iba, i-charge ko na lang sa laptop. Isa pa sa magagandang bitbitin sa ride ay ang ito yung dinadala ko tuwing nasa ride ako para dito na lang ako inom ng tubig. O kaya pag kumakain ako sa restaurant or sa karinderya, pinupuno ko to ng tubig bago ako umalis. Kahit sa accommodation, bago ako umalis, pinupuno ko to para makatipid ako. Kaya kung may ganito kayo, maganda na bitbitin nyo na. Pero kung wala pa kayong budget para sa ganito, kahit naman sa bahay nyo lang, sigurado yan, meron kayong mga makikitang lalagyan or container na pwede nyong gamitin na lalagyan nyo ng tubig sa ride. Tulad ng PET bottles, alam niyo yun, yung lalagyan ng mineral water, maliit. Marami pa dyan, tulad ng bote ng soft drinks, bote ng juice, or bote ng suka. Yan, nakikita ko dito, merong bote ng suka, pwede naman din yon. Pwede rin yung bote ng mantika, kung ubos na, medyo nakakahiya tumungga noon pag nasa kalsada kapag titinginan ka ng mga tao. Pero kung meron kayong ganito sa bahay, huwag nyo nang dalahin kasi nakakahiya lang talaga. Ito. Pero syempre, huwag kayong gagamit ng PET bottle kung ito naman ay pinulot nyo lang sa basurahan. Kasi syempre, ibang tao yung uminom dun. Diba? Ito, based talaga sa experience ko to, magdala kayo ng cash kasi hindi lahat ng lugar or bayan ay merong mga ATM na pwede kayong mag-withdraw ng cash. Ito kasi nangyari sa akin sa Nueva Vizcaya. Wala akong pampagas kasi wala akong cash. Tapos yung mga gasolinahan, hindi tumatanggap ng card, GCash o kaya Maya. Hindi sila tumatanggap ng mga ganon. Cash lang. Wala akong cash. Buti na lang may mga nakita pa akong barya-barya sa bag ko. Tapos, yun, nagbilang ako doon ng barya, tinulungan ako ni ate yung sa gasolinahan, yun, hanggang sa naka-full tank pa. Panghuli naman, bagay na mahalaga pero optional lang naman na meron tayo bago mag long ride, insurance. Pero wag kayong mag-alala, hindi ako nagbebenta ng insurance, hindi ako ahente, wala rin akong isasuggest sa inyo kung ang insurance ang kukunin ninyo. Mas maganda na kasi na meron tayong insurance para kung sakaling merong hindi magandang mangyayari, meron tayong insurance na sasagot nun. So yun, bali mga binanggit ko is based lang sa experience ko at sa ngayon nagwo-work sa akin tong ganitong pagpaplano ko. Pero magkakaiba kasi tayo kasi pwedeng ibang lugar yung pupuntahan ninyo, pwedeng marami kayo sa ride, pwedeng solo lang kayo sa ride, kaya magkakaiba yan. Pero para sa akin kasi, nagwo-work tong ganitong pagpaplano ko. So yun mga halapips, maraming salamat sa inyo. Sana ay meron kayong napulot na kahit anuman or sana nakatulong sa inyo tong video na to. So kung nakatulong sa inyo tong video na to, pwede nyo pindutin yung like button dito sa baba ng video na to. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video na 2 beses ko pa lang namang ginagawa, subscribe na kayo dyan. Pero kung gusto nyo yung mga video na mga ride, dito kayo, subscribe talaga kayo dyan.
So yan mga halapips, hanggang dito na lang ha. Hanggang sa susunod na ride or hanggang sa susunod na video. Bye-bye!